To continue our lesson, Chapter 1, sinabi natin kanina na mayroon tayong 5 steps of accounting information. First is identify muna natin kung sino yung mga users. Pagdating sa mga users, ang daming pwedeng maging users po ng accounting. Okay, una, mayroon tayong investors or yung owners. Yun yung mga nagmamay-ari ng isang business. In a situation na sole proprietor, so isa lang yung may-ari ng business. Another user is yung nagpapautang na medyo significant yung kanyang pinapautang. Gagamit din siya ng financial statements doon sa ng in-issue ng yung borrower. Yung BIR ay gumagamit ng financial statements kasi ang concern ng BIR ay yung pagbayad mo ng tax. And other potential investors na gusto mag-invest sa'yo, titingin sila doon sa financial statements mo para tingnan kung okay ba yung takbo ng business mo. Baka naman pag mag-invest sila, wala silang matatanggap na profit. So, ganun yung kung baga gamit nila. In other words, yung financial statements, kailangan sila ay relevant doon sa gumagamit ng financial statements. Kailangan relevant sila sa users. Kaya yung presentation ng financial statements or yung accounting information natin, it must be in a way na meaningful siya sa pagbasa. Hindi lang na babasahin niya lang yung isang figure o isang line ng item na wala siyang makukuha kung ano ang gamit doon. Kasi kailangan ng isa or bawat isa ng mga users natin na makapag-decide sila tungkol sa kanilang financial interest doon sa business mo. Example, yung owner, kung babasahin niya yung financial statements, kung halimbawa sa tingin niya ay tagilid at saka hindi naman nagpa-profit, ang kanyang desisyon ay isasarado niya yung kanyang business. Ganon din sa bangko. Kung sa tingin nila na halimbawa ang desisyon na ay magpapautang ba sila sa iyo or hindi, kung wala silang makikita na probability na pwede kang makapagbayad ng utang, then they will not lend you a money. If that is the case. So, ganon. Ganon din. Ang sa BIR naman, regardless kung mayroon kang profit or not, ang tinitingin nila kung nagdedeklara ka ng tama doon sa taxes mo. Okay? So, ganon din sa mga potential investors. There's so many of that. We will not discuss that because that is not our goal in here in this chapter. I just want to give an overview dito kung ano-ano itong about sa accounting. Second is, mayroon tayong assess needs. Analyze what is specific data. Yun na yung sinasabi ko. Yun yung ginagawa ng mga owners. I-analyze nila. Okay? Yung ikatlong steps is design the system. Establish the compliant with the PFRS. In a large scale na mga companies, particularly doon sa mga nag-issue ng stocks for public, kung familiar ka doon sa stock exchange natin, PSE, Philippine Stock Exchange, yun yung mga natin, yung mga corporations nandito sa Pilipinas na nag-o-offer ng mga stocks para sa mga investors. So dahil sa sila ay nagbebenta ng stocks at nag-iinganyo or nag-i-invite po ng mga capital contribution galing doon sa potential investors, nire-require sila na kailangan compliant sila sa tinatawag nating PFRS or Philippine Financial Reporting Standards. Ito po yung siniset ng BOA at ng council natin, hindi pala BOA, ng council natin na kailangan i-comply natin at sinasabi dahil ng SEC, we have the various SEC rules that you need to comply with the PFRS. Ang bawat financial statements na sinasubmit ng mga corporation doon sa SEC ay kailangan po yun ay naaayon doon sa PFRS para po doon sa mga nag-issue ng stocks for public para doon sa mga gustong mag-invest. Dapat fair po yung pagpapakita nila kung ano yung laman ng kailang financial statements. Otherwise po, kung hindi yan regulated or in accordance with the PFRS, ang mangyayari ay magkakaroon ng fraud. Iduduktor nila kung ano yung laman ng financial statements at that will result to a
magkaroon tayo ng financial crisis or financial recession kung ganun yung mangyayari, kung hindi yan regulated. Kaya kailangan we need to comply doon sa standards. Okay? Now, the system does not only limited to the compliance with the PFRS. Also, kailangan mo din ng mayroon ka talagang sistema sa accounting mo para magiging kapani-paniwala ang sinasabi ng mga figures doon sa balance sheet, income statement, at saka doon sa statement of changes in equity mo or the financial or statement of cash flows. Kailangan reliable. So that's why importante na malalaman din kung ano yung system na ginagamit mo. How do you design that? Paano ba yung mga internal controls mo para ma-preserve or mapangalagaan yung integridad or integrity ng mga figures or mga amounts na dinideclare mo sa financial statements mo. So, importante yan. Ika-4 is yung record data. Yung mga document ng economic transactions, kailangan nandun yan and it should be, of course, nandun yan in Philippine pesos. Ang halimbawa dito is yung mga vouchers natin, mga sales invoice, yung mga check vouchers. Every sales ba natin is supported with the sales invoice, it is supported with the check vouchers. Dapat meron yan. Kasi kung wala ka, ang mangyari, hindi magiging subject to verifiability or verification yung yung accounting records mo kung ganon. Kasi wala silang machi-check. Halimbawa, papasok yung auditor, paano nila malalaman na okay yung financial statements mo kung hindi yan pwedeng ma-audit? Bakit hindi pwedeng ma-audit? Kasi nga, wala silang nakikita na any document that will show economic transactions. Kaya, that's why you need to establish an accounting system. You need to design a system that will serve that purpose na maging auditable para yung third party na mga auditors ay pwedeng makapag-test doon sa or makapag-verify sa pagiging authenticity doon sa dinideclare mo ng mga figures o mga amounts. And the last one is the preparation of the reports. Generate the financial statements, regulatory filings, yun na yun, yung pag-file. Yun na yung pinaka-last, yung mga ganon. So again, 5 steps yan in order to come up with yung kompletong accounting information process. Number 3 that we are going to discuss is yung classification of accounting users. Okay, sinasabi ko kanina that we have a lot of users that are interested with our financial statements, but we can divide them into 2. Una, mayroon tayong tinatawag na internal users. Ito yung mga managerial accounting information ang kailangan nila. Internal users, number 1 dito is yung mga BOD. BOD is internal users kasi sila yung nagpapatakbo ng kumpanya. Kumbaga, insider sila. Alam nila kung ano yung nangyayari inside the company. So, therefore, they are internal users. Yung managers naman, internal users din yun kasi sila yung gumagawa ng business at sila yung produce ng data at sila din yung gumagamit ng data. Particularly the accounting information. Ganun din yung mga supervisors or any other executives na mga officers na nandun sa company, sila yung tinatawag nating internal users. Okay. Now, pagdating sa kanila, in every level or in every position of that personnel using the financial statements, mayroon silang scope or kanya-kanyang information na ginagamit. Ginagamit yun nila ng mga internal users for their day-to-day na mga decision making. For example, ikaw I'm a manager. Mayroon nag-offer ng contract na okay, pwede ba ako makapag-order ng mga products sa'yo or let's say 1,000 units. Ngayon, ang makapag-decide lang talaga niyan is yung manager kasi i-assess niya kung tatanggapin ko ito at that price level, malulugi ba ako or magkaroon ng profit or mayroon pa ba akong capacity to do that. So, yun yung mga information that they need to support their decision making. Okay? So, kailangan nila malaman kung ano yung plant capacity. Kailangan nila malalaman kung
magkano yung variable cost. Yun yung mga advanced na mga na mga terms na ginagamit ko dito just to demonstrate. In short, they need data in order to decide for something that they need to address. Okay. So, ito yung objective, provide timely, detailed, then, okay, plant manager, example, PESA, production cost reports, sales forecast, etc. So, basic, those are the items. I will not discuss that one by one kasi parang mahaba. Yun na yung sinasabi ko kanina, basic yun na, example. Financial accounting, this is intended for external users. Hindi talaga ito ginagamit ng internal users. Bakit? Kasi ang financial accounting is governed by PFRS. Governed by PFRS, it means to say lahat ng mga presentation nila is in accordance with the PFRS. It is because of the external users. Kailangan nilang pangalagaan yung external users na kung ano man yung mababasa ng external users must be readable and also measurable and also must be with integrity. Kailangan complete, relevant. So nandun na lahat ng mga ingredients na ganyan and must be in accordance with the accounting standards, PFRS. Yun talaga ang pinakapunto kung bakit yung financial accounting na para sa external users ay kailangan dadaan siya ng PFRS. Yung kanyang presentation kailangan in accordance with the PFRS. Okay? Para again, pangalagaan yung gumagamit. So, ito yung mga external users natin, yung mga BIR, SEC, sinabi ko kanina, at saka yung creditors, bangko, shareholders, okay, kasi tinitingnan nila yung ROI or yung dividends. Sa bangko naman, tinitingnan nila yung loan eligibility. It means to say that they need to assess kung ano yung capacity to pay ng users. Ng issuer of the financial statements, which is the borrower. Okay? So, that's it. That's why that there is a need for the PFRS to govern the presentation, the reporting, the process of that to protect the external users. Okay. Now, I will not discuss this any longer kasi ito, pabalik-balik lang ito. So, diretso na tayo dito sa checkpoint. Now, let's try to recall kung ano yung mga naintindihan natin so far. By the way, let's discuss this one in the next video para maging enough yung time natin.